Pinangangambahan naman ng ilang grupo ang pagdami ng mga nahuhuling Chinese spy sa bansa. Posible raw kasi na paghahanda ito para sa gaganaping eleksyon sa 2028. May Agenda Weekend Report si Ivy Reyes. Nagbabala si International Development and Security Cooperation o IDSC founder Chester Cabaza na konektado ang pagdami ng Chinese sleeper spy sa bansa sa presidential election sa 2028. Ang Pilipinas kasi very democratic yan eh. We allow everyone to come to our country, no? And sometimes itong mga ito, trade naman ng mga ito, they come as tourists or as students or as ordinary people or as businessmen. So, they transform, they come in different forms. No? Syempre, malay ba natin na yung kausap pala natin isang spy, no? So, ganun ka-trained ang mga ito, no? And they speak our language, no? And they assimilate with Filipino-Chinese communities. Ang mga nahuhuling espiya o umano ng China simula 2023, pruweba raw ng agenda ng China na pasukin at aralin ang politika ng Pilipinas. Kahapon, sinabi ng Malacanang na aktibong minomonitor ng National Security Council ang presensya ng mga espiya pero hindi pa makapagbibigay ng impormasyon ang executive for security reasons. The government does not take espionage lightly and we act swiftly when credible intelligence is verified. Recent operations have already led to arrest of suspected foreign operatives with law enforcement and intelligence units to dismantle espionage network whenever they may be. Matatanda ang ilang araw bago ang May pulse nitong taon, nahuli ang isang Chinese national na may suspected spy device sa tapat ng COMELEC office sa Intramuros. Sa isang sesyon sa Senado nitong linggo, ayon kay Senator Panfilo Lacson, bukod sa COMELEC, may mga espiya rin umanong nahuling nagmamanman sa Malacanang at Camp Aguinaldo. Samantala, sa usapin ng West Philippine Sea, nilinaw ni AFP spokesperson Rear Admiral Roy Trinidad na hindi naman umalis ang Navy ships ng hukbong dagat sa West Philippine Sea. Taliwas ito sa pahayag ni National Maritime Council Undersecretary Alexander Lopez na warlike umano ang pagdedeploy ng warships sa Philippine waters. Paglilinaw ni Trinidad, Ang Philippine Navy naman, ang AFP, hindi kailanman umalis sa Baho de Masinloc. May regular maritime patrols and air surveillance flights. Not only in Baho de Masinloc, pati sa Northern Islands and even in the Calayan Island group. kinumpirma rin ni Trinidad na wala pa ulit na papabalita sa kanila na bagong insidente sa West Philippine Sea. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.